Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong hindi na siguro ito kagulat-gulat na nangyari sa desisyon pansamantala ng lower house tungkol sa budget ni Shiminet Pusit. Ang sama ng ko. Mukhang hindi ako sanay manalamin, no? Hindi naman ito prescription. Ito lang yung nabibili sa Walmart, sa mga store. Nanlalabo mukhang hindi maganda. Nakita niyo yung reflection ng computer ko. Uy, nako, lalo yata akong nahilo, Elora. Naging doble-doble na ang paningin ko. Hindi bagay manalamin talaga. Pero darating din tayo dyan, no? So, yun po ang pag-uusapan natin, yung budget cut ni Shiminet Pusit. Nagkatotoo po yung sinasabi nila. Talagang hindi lang angas, may talas din ang House of Representatives. Tama rin yung sinabi ni Coco Pimentel na ibigay lang yung tama, which is good. So, tiyak dito, ang mapuputukan dito ay si Representative Stella Kimbo kasi siya ang nag-announce. Pero ganun talaga, majority wins, that's their decision temporarily kasi daraan pa po ito sa plenary, ipagtatanggol pa ito, tapos pwede pa itong mabago sa BICAM. Pero mamaya may maganda po akong nabasa sa sinabi ni Representative Stella Kimbo. At ano naman po ang reaction dyan ng mga followers ni Shiminet Pusit. Okay? At dito rin po sa ating video, isasama natin yung ginawa ng Quadcom kahapon kay Manay Roque. Manay naman kasi. Bakit hindi ka na nagpapakita? Hindi ka na nagdala ng iyong mga dokumento para wala na lang issue, no? Ayun, at may papakita tayong video sa inyo mamaya, no? Yari si Manay, magpakita ka na, no? Bongga kaday. Bongga kaday. Pag ikaw ay naka-orange, bongga kaday. Imagine Harry Roque on a orange jumpsuit. Oy, Mio, imaginein mo, sabihin mo sa kuya mo, ha? Oh, yun po, no, dalawang tao ang pag-uusapan natin, parehong magkakampi, yung isa na donatan ng 36 million, yung isa hindi mabawi yung 36 million. Kaya nag-iingay. Oo, si Bongga Kaday, ilabas ang sabon. Ang lakas mang-asar. Mamaya mayroon pang mas malakas ng mang-asar sa akin at manglait, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsi-share ng ating videos, sa mga nag-video replay, nagsi-share ng kanilang blessings, no? Maraming salamat po sa inyo, and advance happy birthday to Ate Beth M and Ate Ines Galsote. No, at shout out din po sa asawa ni Ate Ines Galsote na nandyan sa San Bernardino, si Robert Ramos. Ingat po kayo dyan. Ngayon po meron pong malawakang wildfire dyan at 0% contain. As of kahapon, hindi ko pa po nababalitaan ngayon. No? Napakalaking sunog po niyan. No? Yung sa mga, just for the quick info, yung wildfire or brush fire, yan po yung sa mga gilid-gilid ng daan na hinagisa na sigarilyo o sa sobrang init nasunog yung mga talatalahib, ganun din sa bundok, no? So kung mapapanood niyo sa news, it's hard to contain it. Delikado po. Ako, nakaranas po kami niyan, no? Way back siguro 5 years ago, na-divert kami. Buti na lang talagang merong mga guide, may mga police officers na nag-guide sa amin, no? Yung smoke na lang, it's terrible and it's so terrifying, no? Kaya pag may mga ganyang evacuations, you have to adhere, no? Dalhin nyo lang yung mga mahalagang dokumento, no? Tulad ng birth certificate, passports, some of your mga important belongings na pwede ka agad mailikas, no?
Mahirap po yung brush fire. So, kung hindi kayang labanan ng mga host lang, no, kung malayo pa naman yan, it's better to listen to the yung pakiusap ng mga localities. Okay? So, yun po. At salamat din po sa mga nakakasama natin sa video premiere at live stream, no? So, ang ganda ng talakayan natin kanina sa live stream, medyo may pahabo pa isang mga animal doon. Nag-init tuloy ang aking ulo. Alam nyo naman, no? Yung mga ganyan nakakabasa tayo ng mga hindi maganda, kailangan natin silang pagsabihan, no? Okay, so ilang article lang naman po ito, apat, no? Mabilis lang tayo at mga apat din na quote card. So uunahin po natin mga kababayan, ito pong balita dito sa GMA News Online. Isusupplement lang natin ng isang article sa Politico na maiksing-maiksi lang. At meron po tayo ditong quote card about that also. Okay, may papakita tayong larawan kasi itong mga kalaban ni Pusit na tulad ng mga dilaw, talagang aatakihin din siya. Okay, so base po dito sa GMA News Online, ang sabi dyan, House panel recommends 1.29 billion pesos cut to OBP's proposed 2025 budget. Yan na nga po yung sinasabi natin sa simula at sa mga previous vlog natin. Hindi po sila naniniwala ang ating Kongreso na i-zero budget ito. Kasi nakakaawa naman po yung mga staff niya na hindi rin po mapasahuran. Kaya yung sinasabi ni Shiminet na yan po, yung pagmamalaki niya pa, no? Nagmamalaki pa siya kahapon no? Ano ba yung sinasabi niya? Handa kami. Yan. Ano ba to? Tingnan lang natin mga kababayan. I want the exact wordings, no, ng sinabi niya. Actually, naisama na natin yung kahapon. Hindi ko lang makita kung nasaan na siya. Ayan po, ayan po. Handa kami. Handa ako. Sa Office of the VP na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin. Ay, makikita nyo po mamaya kung totoo yung sinasabi niya. Na maliit lang daw yung opisina niya. Kung maliit naman pala, bakit kayo gumagastos ng 4.4 million pesos or more than that? Okay, so handa naman daw sila. Pero, hindi po naman ganun kagago ang ating nasa lower house. Ako, gago lang ako Gusto ko nga zero budget O aminin ko sa inyo, gago talaga ako. Lalo na kung gagaguhin nyo ako, di maggaguhan tayo. Di ba? Hindi naman pwedeng aapi-apihin nyo si Toki nang hindi babalik sa inyo. Hindi pwedeng ganun, hindi po ako santo. No? Hindi po ako yung give the other cheek also. I have to say something also kasi given right ko naman yan at freedom, di ba? Kape muna kayo. So, ang binigay lang po ng Congress sa kanya ay ito. The House Appropriation Panel has recommended a 1.29 billion pesos reduction on the OBP Sara Duterte's proposed 2 billion budget for 2025. Ayon kay Kimbo, the Committee on Appropriation yesterday recommended to be exact 733,198 million pesos, which means a budget cut of 1.29 billion pesos. Sabi po ni Kimbo yan. Kimbo explained that the decision was made amid the lack of information of the proposal. Bakit? Kasi wala nagdepende. Wala nag-explain. Kaya nga sinabi niya, lack of information. Because hindi nila in-explain kung ano yung mga breakdown ng mga kanilang pinopropose na budget. So ikaw, hindi ka pinagpaliwanagan. Halimbawa lang ng anak mo, Dad, can I have money? Can I have $100? What you gonna do for? Ako, ganun ako What you gonna do for it? No, I'm just gonna go there. No. What you gonna buy? Mamaya, bili niya ng masama. Bili siya sa store ng mga kung ano-anong masama. Kung napariwara siya, di ako may kasalanan. Di ba? You have to ask for something. Di naman masama magtanong. Di ba? Kung kayang idepensa. Si Tamilmil, ayaw niya nang manatanong. Basta nandyan nakalista No, Dad. I don't wanna explain it to you. No? It's my right. Give me that money. Yeah. I will give you your money unless you explain where you're gonna use it. Di ba? Magbibigay ka ba ng pera nang hindi mo alam kung saan gagamitin ng anak mo? Kung gamitin nga sa masama. Di ba? If they don't have any intention of misusing that fund,
they will defend it. 'Di ba? Ganun po 'yun. Kaya nga sabi ni Kimbo, lack of information. Ha? The lawmaker made the statement when asked if Duterte's absence during the second day of budget was a factor in the House panel's decision. It is really the absence of information. Consistent. Lack of information, the absence of information. To that extent, her absence did not shed light on many issues to me. So sa aking palagay ang nakaapekto. It really the information na kailangan namin i-evaluate. Correct. Kasi kung may information nga doon, kaso marami kang katanungan, you are lost. Sino ka magtatanong? Yung nag-prepare nung report, wala doon. Sino tatanungin mo? Yung hindi nag-prepare ng report? Hindi pwede. Dahil hindi niya alam paano mo ginawa eh. Kumbaga, binigay mo lang ito, ipasa mo. Tapos yan tatanungin mo. Di ba? Kaya sabi niya, it is really the absence of information. To that extent, sabi niya pa, because nobody explained it to us, to that extent, absent did not shed light on many issues. Yung pag-absent niya, pag hindi niya pagpunta doon, hindi niya pinaliwanag ito. At sa mga issues na dapat tanungin. Di ba? Kaya dapat lang, tinignan na lang siguro nila ano yung dapat ibigay sa kanya. So that's why they came up with 191 million. Without the OBP defending its proposed 2 billion budget, Kimbo said the proposed budget merely showed that the office under Duterte plans to spend huge amount for lease expenses of satellite offices and other social programs. Tingnan nyo. 10 kasing satellite offices plus 2 na parang yung headquarters, ganon. Which the House Appropriation Panel found unnecessary due to redundancy and inefficiency. Ano yung redundancy? Yung mga social programs niya. Yung inefficiency, hindi nga efficient yung kanyang OBP dati, yung magnegosyo taday. 0.04% out of 150 million na budget para doon sa magnegosyo day program niya. She only utilizes 600,000. So ano nangyari? Doon sa 149,400,000. Tapos hihingi ka ulit ng budget for that? Wala The OBP under Ximenet Pusit has 10 satellite offices and 2 extension offices. Why that so many? Kung maliit lang naman pala kayo. Ewan ko, bakit may 2 extension satellite offices pa siya? Ano yun? Secret tagpuan? Diba? Uy, eyeball tayo Saan? Doon. Sa secret tagpuan. Tayo lang. Mag-groupie tayo. Kasama sino? Si Manay Rookie. Our previous vice presidents only maintained 1 single office with 10 satellite offices and 2 extension offices. That's the likely reason why their lease expenses reach 53 million in 2023 from 29 million in 2022. Tingnan mo yan. Doble. Almost 100%. Yung dinoble niya in a short period of time in just 1 year. Diba? 92% ang increase. Grabe naman yan. And so, we decided to bring it back to the 2022 level when the OBP only maintained a single office. Correct. With the 1.29 billion budget cut, the lease expenses, yung lease, yung pag-upa under the proposed 25 budget of the OBP under the House version has been reduced to merely 32 million. Ay, wala na. From as high as magkano? Hulaan ninyo kung magkano yung hinihingi niyang pangrenta niya sa 10 satellite offices and 2 extension office niya. Kung yung 2022, kasi si Lenlen pa yan 29 million. 2023, 53 million. Alam nyo, ang galing nilang mag-add
You add that one, 29 plus 53. You add that, magkano? 82 million. Pero doon sa 25 niya, binawasan lang nila ng 2 million para hindi halata. Di ba? Paano mo ma-justify? How will you justify this freaking budget of 80 million for the lease? Yan, may nag-doorbell, may istorbo. So, balikan natin yun mga kababayan, no? So, paano niya mai-explain yung 80 million na renta, yung lease, doon sa 10 na satellite offices at 2 extension ng kanyang opisina? Bakit may extension pa ng kanyang opisina? Diyan sa Metro Manila? O sa Davao? Di ba? Napakagastos. Paano mo madidepensa at ako? Ano ang justification? Bakit from 53 million, nung 2023, wala pa yung 2024 report kung magkano yun Di ba? Wala pa. Magkano yung renta niya ng 2024? Doon sa mga opisina niya ng OBP. Magkano? Itong 2025 niya, 80 million. Di ba? Anong justification mo? Nagtaas ba sila ng renta? Tignan natin Tignan natin mga kababayan. Itong mga pinakita ni Barry Gutierrez ng mga larawan. Tingnan ninyo sa X account ni Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Mama Lenlen ninyo. Tingnan ninyo yan. Ayan. Sara Duterte paid more than a month, 4.4 million pesos, dyan, average, than Leni Robredo in a year, 4.1. So, mas mahal siya ng 300,000. Sa palagay nyo, yan yung kulay green na parang bahay-bahay lang. Does it worth 4 million to rent that? Sige nga. Ayan. Hindi ko maintindihan mga kababayan Kita nyo? Yung nasa baba, baka pwede. Yung nasa taas, 4 million, isang floor? Ganyan ba karangya? Tapos sasabihin mo, ang daming naghihirap, ang daming nagugutom, pero humihingi ka ng budget na 80 million, 53 million, inad mo lang yung budget ng 2022, binawasan mo lang ng 2 million. Nasaan ang mathematics mo dyan? Di ba? Bakit ganun? 4 million? Bibilihin mo na yung property? $4 million kada taon. Magkano kada buwan yan? Ganun ka maglustay ng pera. Tapos sisigaw ka ng kagutuman at kahirapan. Hindi mo nga ma-explain maigi. O ngayon, magtanggal ka dyan ng iyong mga opisinang satellite offices. Isa na lang na office. Tanggal na yung 2 mong extension. Napakagastos mong hilap-parit ka. Palibhasa, hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Yan, ibalik ko sa inyo yung pinagsasabi nyo sa amin. Gago. As for the social programs being implemented by OPP, Kimbo said, may lumabas na ads dito. Walang iya. Pag-asar naman to. Said those programs are mere duplication of initiatives being executed by other government. Talagang Ilora, wala. Nagdudoble talaga. Ayun, lumina. Agencies which has vast experience in aid distribution. Quote, why do they have social programs that are apparently redundant? Why a medical assistance program when we have medical assistance for indigent and financially incapacitated patients under the OH? Why we have burial assistance program when there's AICS, assistance to individuals in crisis situation, under DSWD? These are tried and tested agencies for these kinds of program. Meron pa nga yung libreng sakay, di ba? Ng DOTR o MMDA. Duplication, mga kababayan. So, bakit kinakailangan ponduhan siya ng ganon?
prior to the recommending budget cut by the House Appropriation Panel, the Commission on Audit also confirmed the following audit findings of the OBP for 2023. O ito daw yung findings ng COA. OBP's lease expense increased to 53 million in 23 from 29 million in 2022. Only 600,000 out of 150 million budget for Magnegosyo Taday was used. 2023 yan ha. Wala pa yung 2024. Ang tanong dito, paano siya nabigyan ng budget niya for 2024 hindi pala niya na 100 na utilize yung budget niya ng 2023. So ganun ba? Tama po ba yan? So if you did not fully 100 utilize yung utilization mo ng budget mo for that previous year ay walang 100%, why should I give you another money? Ibalik mo muna yung pera. O yun ang gamitin mong pera. Kasi, bakit pa? Sobra-sobra pondo mo eh. Ano mangyayari pag sobra-sobra? Kawawa naman yung ibang ahensya na walang pondo. Hindi naman pwedeng ilipat yan unless otherwise it was concurred by the Congress. Diba? Sinong tanga nagbigay sa'yo ng 2024? Sandro Marcos, parliamentary courtesy. Wag niyo akong sisihin ha. May video evidence yun. Parliamentary courtesy, pinatayan niya pa ng Mike yung Makabayan Black. Di ba? Bastos lang. Di ba, Sandro? Kasalanan nyo. Hindi nyo pala alam na hindi niya inubos yung pera niya noong 2023. Di ba? Dito yan. Sabi nga ni Hattori, sa federal government, before they can give you another budget, your department, you should have 100% utilize your budget from the previous year. What is the reason behind why should I give you more money if you haven't spent the money that we have given you from the previous year? What's the reason then? You're asking for more for this current year o for the next year. Wala. Ano mangyari? Corrupt. Diba? Ibubulsa. Diba? Ito pa. Each of the 10 satellite offices except for Bangsamoro accumulated, wow! Magkano? Magkano to? 2.2 million in cash advance? Nag-cash advance ka sa renta ng mga 10 satellite offices mo? Wow! Paano? Hindi niya pera nga. Hindi niya pera, Tokis. Hindi niya pera. Kaya kayang-kaya niya. Sige, bigay dito. Bigay doon. Ha? Sa Bangsamoro, 200,000 lang. Pero ito, 2.2 in cash advances. Kunin nyo yan. Anak ng siopaw. No clear guidelines in distribution of bags and books. Isang kaibigan for students. 53 schools in pagbabago program, bag distribution, have no predetermined list of benefits. Ang galing mga kababayan. Ang galing. Tingnan nyo yan. Wala eh. Kaya pala, kasi nga wala silang mandato. Wala siyang mandato base sa Constitution. Kaya gawa-gawa lang. Hindi niya pa alam. Diba? Tapos yung mga kasama niya, mga tanga at bobo din. Yun. Nagsama-sama nga sila. A blind leading a blind. Saan sila mapunta? Sa bangin. Students have pre-signed forms confirming receipt of bags ahead. Elora, ikaw ba ganyan? Pag magbibigay ka ng tulong, pirmahan mo muna tong form, sasabihin mo na-receive mo na. Ano ako, tanga? At tanga naman yan. Pre-sign na pre-sign forms confirming receipt of bags ahead of distribution. Paano pag hindi dumating yung mga bags, nakapirma ka na, sasabihin, pumirma na po kayo, ibig sabihin, kinonfirm nyo na yung receipt that you receive it. Diba? Kalokohan! Ano ang labas niyan? Ano kalalabasan niyan? John Relobit, ano kakalabasan niyan? Pinapirma ka, pumirma ka, sabi diyan, natanggap mo na yung tulong. Nasahan mo yung tulong? Darating na. Ano mangyari dyan? Sige nga, Maritel, John Relobit, o kayong Jimemy. Hindi pa alam ni Ilocana ka na kasi absent siya.
Na member siya ng Gmemi. Baka si Suset gusto ring sumali dyan. Anong magiging ano na kayo? Gmemis. Di ba, Maritel, Junrel Lubit? Kayo ba papayag kayo? Bibigyan kayo ng ayuda, pero may pre-sign na, pirma ka muna. Pirma ka muna. O, nasa na ho yung tulong? Parating na. Kailan po? Baka makalawa. Namuti na yung mata mo. Hindi na dumating yung tulong. Pero naka-report sa COA, ganito po, 53 million na distribute po naming aid. Ito po yung katunayan. Nadaya na! Easy money, Elora. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Hindi ba kayo magdududa sa ganyan? Students have pre-signed forms confirming. Siguro sabi ng estudyante, sige ka, babagsak ka, uulit ka pag di ka pumirma dyan. Nanakot pa, wala na nga yung ayuda, tinakot pa. O, kita mo kagaguhan mo, Tamilmil. Tapos ayaw mong pumunta. Ha? I-explain mo to. Bakit po kayo nagpapapirma ng dokumento na sabing na-receive na ng yung intended recipient, wala naman yung goods. Parang sabi, scam yan eh. Scam, di ba, Elora? Bayad ka muna. Kailan darating yung product? Makalawa. Sige. Ito number ko, tawagan mo pag di dumating. Pagkalis niya, 2 days after, tumawag ka, nakalagay, the number in service is not in, the number you dialed is not in service. Wala na, na-scam ka na. Nahuli sa dulo. Sabi ko na nga, kaya pala ayaw mag-explain. Nandun po yun sa report namin. Ayan yung report mo. Ito yung findings ng COA. Gago. Animal. Ilan to? Hayop ang puta. Animal ka. Ha? Visit. Nakakahiya ka naman, Tamilmil. Grabe naman to. Nagigets nyo? Ha? It's a form of corruption. Scamming. Bakit ako pipirma dyan? Ako sigurista ako. Eka muna, wait a second. Why do I have to sign this without you giving me first the aid? Give me first my ayuda before I sign that one to confirm that I receive your ayuda. Hindi yung wala pa yung ayuda, sasabihin mo, I'm confirming it. That's illegal. Di ba? Kuha mo, Hattori. O dagdagan pa natin, mga kababayan, dito sa politiko. Babalikan natin yung GMA News kasi may sinabi po si SP na engot. Isa rin pala, akala ko magaling na SP, isa rin. Unanimous decision. House panel slashes 1.3 billion from Ximenet Puset 25 budget. Sa politiko po yan. Kimbo said the cuts came from the allocation for supplies, 200 million. Consultants, kasi hindi po binreakdown doon sa GMA. Consultants, 92.4 million. Financial assistance, 947 million. Rent and lease of 48.3 million. And utility expenses, 5 million were reduced. Kasi bakit yung rent and lease 48.3? Kasi ginawa na lang pong 32. From 80 million, ginawang 32 something. 32.7 million. Yun po yung ibibigay. Yung mga binanggit kong numero, ito yung mga ni-reduce doon sa mga items na ito. So, ipupunta yan sa mga nagbibigay talaga ng social amelioration, yung mga ayu-ayuda. She added, the budget cut will be transferred to the assistance to individual, yung AICS ng DSWD. Anak ng show po, talagang malabo na. 646.5 million and the medical assistance program of Department of Health 6.6.58 million. Ayan, patay siya.
Kaya mangiyak-ngiyak ka. Kimbo said that the appropriation for personal services or the fund for salaries of employees were retained. Siyempre nga naman, kawawa naman yung mga empleyado. Di ba? We are not touching that. We are preserving jobs in the OBP. Siyempre, pag tinanggalan mo nga ng sabaw, maraming magngaw-ngaw dyan. Maraming mag-aangal-angal ba? And the beneficiaries of its burial, medical, transportation, and similar assistance could still access the same funds through the DSWD and DOH. Oh, tama. Gawin nyo na lang. Referral na lang kayo. Oh, yan po, no? Kaya nga sabi niya, we want to return to the 2022 budget. O yan, tama naman yun. Para makatipid. So, ito po, mga kababayan, no? Idagdag pa natin ito. After na binasa natin yung mga kalokohan niya na nakita ng COA, lalong-lalo dun sa dulo, yung pagpapapirma ng confirming the receipt na receive mo yung ayuda, wala pa pala. Ha? Ito pa ang sabi ni Kimbo, realigning the funds. Sana punta yung 1.29 billion na pera. Ha? Sabi niya, meanwhile, that 1.29 billion will be realigned to DSWD and DOH program. Ano yung program sa DSWD? Yung AICS and DOH Medical Assistance. Ha? Yung mapupunta po sa DSWD ay mayroong 646,532,796 at yung mapupunta sa medical assistance na sa DOH ay 646,533 and 798. So yan po yan. These are the two very important social protection programs of the government. As you can see, almost equal amounts. At the same time, I would like to note that these include professional services. The professional services that we remove from the OPP budget will be transferred to the DSW and DOH. In other words, if they have employees at the moment who are on job order or consultants who are helping the OPP implement these social programs, they will just be placed under another agency so we will be able to preserve jobs. Oh, halimbawa, dun daw sa OBP, kung meron daw doon tao na tumutulong para sa mga gawain ng DSWD at DOH, ilalagay na lang daw sila sa another agency. Oh, kung ako sa inyo, magbitaw na lang ako. Hanap kayo ng panibagong trabaho. As a result, the 129 billion peso was sourced from OBP's proposed budget for financial assistance, professional services, utility expenses, supplies and materials, as well as lease yung upa expenses. Doon nila kinuha. So wala na yan, ha. Wala ng financial assistance, wala ng professional service, utility expenses, supplies and materials, as well as lease expenses. Ayan. Okay. Pero, ang sabi naman ni Kimbo, tulad ng inano ko sa inyo kanina, ito ay daraan pa sa plenary, no? Pagdidebatihan pa. At after nyan, no, mag-BICAM, it will still be subject to the President's approval. And the President can veto line items. That is how long the budget process is. It is clear that there are so many people involved in approving the budget. And it is not limited to 2 people. O tama, kasi ang sabi ni Simanet Pusit, 2 tao lang ang kumokontrol sa budget, ang may hawak ng budget. O di ba tanga? Kimbo added, apparently responding to their statement, o yan, o tama naman. O? Ngayon, anong sabi ni Escudero? Not helping. Escudero said the impasse, yun daw stalemate, between House lawmakers and the OBP is not helping resolve the country's problems. Anong not helping the country's problems? Ang dami nyo dyan. So, ibig sabihin, ang OBP lang ang makakasagot ng problema ng bansa. Gago rin to, no? Budget deliberation are usually boring because of the numbers, and while this whole thing and on OBP was adding drama and color to it, I don't think this is anyway helping resolve the problems our country and people are facing right now. Matigas yung OBP mo, eh. Diba? Ewan ko sa'yo, Escudero. Dami mo alam. Wala kayo naman dyan. Dami pa alam, eh. Pagtuunan nyo yung ano niya, trabaho niya. Oh. Diba? Buti nga sa'yo. Ayan. Oh, tingnan mo to. Tingnan nyo to. Oh, tingnan nyo yung mga yan.
Hindi ko akalain, mga kababayan at kaibigan. Sabi nila na parang si Ximenet Pusit ay parang Alice Gurin. Oo, mga kababayan, grabe pala. Sabi nila yan sa social media. Para daw pong laking inchik din si Sara Duterte, mga kababayan. Laking inchik. Gabi pala. Para pala siyang si Alice Go talaga, no? Alam niyo si Alice Go, 'di ba? Parang nagpalit lang ng pangalan, Chinese spy, ganyan. Tingnan niyo po 'yan, Pangalan niya pala, si Sara Duterte talaga ay Su Wa Pang. Ayan, tingnan ninyo. Su Wa Pang. 'Di ba? Para pala siyang si Alice Guo. Su Wa Pang. Grabe, mga kababayan. Ito pa sabi ni Barry Gutierrez, gatungan na natin. Kasi daw yung budget na 733 million, malaki pa rin daw po 'yon. Kasi daw po si Lenny got 5 out of 6 years since he was in the office. Hindi siya kinawawa. Kailangan lang niyang magtrabaho ng maayos kung kaya niya. Pangalawa, 92 million para sa consultants. What? Naghihirap kami. Pero may pambayad ka sa consultants na 92 million. 200 million para sa supplies. Ay, ang dami mong pasador niyan. 48 million sa renta. Grabe, mga kababayan. Kita niyo yung lustay niya, Money is not issue for Tamilmil Duterte. Okay, punta tayo kay Harry Roque. Oy, day! Bongga ka, day! Bongga ka, day! Ilabas ang Palmolive. Bongga ka, day! Bongga ka, day! Ipasuot ang orange jumpsuit. Ayan po, mga kababayan. Sa kapal na mukha ni Harry Roque, ngayon, naranasan ko na pong makulong. Makukulong ka ulit. Kinontempt gago ka, bakit siya na-contempt? Dahil dito, Ito po, kasalanan nito. Yan. Sino ba yan? Si Representative Jinky Luistro. Kasalanan niya. Kasi itong si Representative Luistro, nag-epal-epal doon. Sinabi niya, it is the humble submission of this representation that the Quad Committee has established overwhelming circumstantial evidence showing the connection of Attorney Roque to Lucky South 99 with his Pogo operation. If he will not be able to prove the legal and valid source of the sudden increase of assets of Biancam, then there is reasonable ground to believe that indeed he is connected with Pogo operation and this money possibly came from the Pogo operation. Patay ka, rookie. Nang dahil dyan, pinapadala sa kanya yung kanyang mga dokumento, hindi siya nag-a-appear. Ilang beses niya nang inisnab dahil yung una meron siyang medical certificate, naubos na yung kanyang medical certificate, no? Sabi niya, nako, nagamit ko na tong wildcard na to dati, wala na, ubos na akong wildcard, wala na si Joker. Kaya ngayon, no-show siya kahapon, nagalit sila. Anong sabi? Tingnan ninyo. Quad Committee cites Roque in contempt again. Ay, sino nag-motion yan? Si Kit Flores ng Bukidnon. Ito rin yatang Flores na tong naawa pa kay Roque. Nakaasar ka naman Ito the four House Joint Committees have cited former Duterte administration presidential spokesperson Harry Roque in contempt over his repeated refusal to submit documents on the increased value of his assets. Ayan po yung balita sa GMA. House orders contempt detention of Harry Roque. The Quadcom, which is investigating drug war deaths during the time of former Duterte, made the move after Roque initially agreed to submit documents that would explain the increase of his assets under his family's Biancam Holdings and trading from 125,000 in 2014, naging 3.125 million in 2015, at naging 67.7 million in 2028. Ay, laking increase nga yan. Batangas Representative
Gerbil Luristro, however, pointed out that Roque then filed a motion to quash the subpoena jus tecum on the said documents. Ibig sabihin, pinawawalang kwenta yung subpoena. Ano yan to quash, no? Luistro disputed Roque by citing the Supreme Court decision ng Sabio versus Gordon, which provides that the right to privacy is subordinated to the right to public information in matters of public interest. Hindi ko po naintindihan yan. Yan yung mga in-English ni Luistro, no? Ngayon, ang nangyari, sinend contempt po siya. So, ang nagbigay na ng contempt order ay si Representative Kit Flores. Ang sabi nga, saan siya makukulong? Kaso itong si Kit Flores, sabi niya, since dati naman daw siyang representante si Roque, sa House na lang daw. Pero mukhang may nag-o-object po doon. Sino po ang dyan? Nag-o-object kay Roque. Ayan po, dapat sa ibang lugar daw po ibilanggo si Roque. Ito po, tingnan ninyo, panoorin ninyo. Attorney Roque should be detained in the Women's Correction. Women's Correction? Hindi po. Doon na lang sa bikutan natin. Gago rin tong si Benny Abante. Ano ba? Makakalimutin o nananadya o nang aasar? Oy, Roque, sa Women's Correctional ka pala gusto, hindi sa bikutan Pero sabi ni Kit Flores, dyan na lang siya sa House until na ma-submit niya yung dokumento. Ang sabi ko nga sa comment ko kahapon, paano pag mamaya may submit niya yung dokumento? Contempt pa rin? Wala na. Laya na. Di ba? Roque. Kakasakabay, ipapadala mo ba yung dokumento na yan? Ngayon, may sagot po siya. Dito po, binalita ng politiko. Eto. Binalita po ng politiko yan. Ano ang sabi ni Roque? Doon sa kanyang FB page, dito na lang sa politiko. No? Truth and fairness gone. Harry Roque Blast House Squad Committee as Kangaroo Court. Yan. Yun po ang sabi niya. Truth and fairness. Ikaw naman, Roque. They are seeking the truth. At fair naman. Pinapapunta ka to defend your side. Tapos sisigaw ka ng truth and fairness. Ano ang truth? Totoo naman. Ikaw ang may kasalanan kasi. Nag-agree ka. Doon sa last time na umaten ka, may video pa nga si Luistro. May video evidence. Hindi ka makatakas, Roque. That you said you agreed to submit those documents. Ngayon, nung hinahanap na, wala ka na. May bago po silang puntahan. No? Yung mga takas, no? Itong mga magtatago na to, mag-aalakibuloy na to. Tatawag na po yan saan? Sa Hotel California. Sasabihin lang sa'yo, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. So many rooms in the Hotel California. It's a nice surprise with an alibi. Pagpasok mo doon, hindi ka na makalabas. Uy, teka muna. Pupunta pa ako sa Congress, ayaw kong makulong, ayaw kong magsuot ng orange. Tapos sisigaw ka niyang truth and fairness, ay mayari ka kay Paduano. O kinawa. Yayariin ka ni Paduano at ako. Matatalas pa man din ang dila nung mga yon. Yung isa, si Congressman Paduano, ano siya, may taulo. Parang yung si Marcoleta. Laging nagpapanting ang tenga. Pero si Akop, killing you softly. Simple lang ang banat ni Akop Pasasakayin ka muna, pero ilalaglag ka din. Siniko kang ganun. Uy, tabi ka, wala nang space. Di ba? Nasaan ang truth and fairness? Gago, ikaw may gawa ng sarili mong multo. Bakit ka kasi nag-agree? The video evidence will not lie, gago, Roque. Tapos nagngangaw-ngaw ka sa FB page mo. Walang magagawa ang social media. Ang social media.
Contempt is contempt. If you will not appear, you freaking bitch. Ha? Ano na? Comsec, saan si Sergeant at Arms? Hanapin si Roque. Saan po? Nandun sa Kojik. Baka nagtatago din sa bunker. Biglang may tumugtog. Welcome to the Hotel California. Ano na, Roque? Ito lang sabi niya, ang yabang-yabang niya. I no longer expect truth and fairness from a kangaroo court called Quadcom. Oy! Ay, nako! Yari ka kay Benny Abante. Tinawag po kayong kangaroo court. Ano ba pag sinabi niyong kangaroo court? Ako po noon, naghahanap ako ng kangaroo dyan eh. Ano po ang ibig sabihin ng kangaroo court? O, sabi lang dito ni Google, unofficial. Unofficial. Hindi daw po siya official, pero ginagawa lang yan in order to try someone regarded especially without good evidence as guilty of a crime. Yan, kaya sinasabi niyang kangaroo court. Hindi naman yang korte. Lokohan lang yan, no? Para lang kayo naglalaro. O, tinawag po kayo. Kayo dyan sa Quadcom, naglolokohan lang daw po kayo. Mas pinili ko na huwag na akong humarap sa kangaroo hearings ng Quadcom. O, ayan. Eh, di wag kang humarap. Eh, di, lalabas ng sabpina. Wanted. Di ba? Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan sa kangaroo hearings na wala naman napapatunayan. Ayun. Ay, nako. He is already mocking you guys. O, ayan. Wala na pala kayong silbi. O, stick to the plan ang kanilang motto. Oras na hindi magustuhan ng Quadcom ang kanilang narinig na sa resource person. Contempt ang karaharap. Ayan. I reiterate, what crime did I commit? File the appropriate charges in the proper court of law. Haharapin po ang mga reklamo sa korte. Ayun, narinig ko na rin yan. I-file po ninyo sa proper forum o after 2 weeks nagtago, after months nagtago, ayan. Ayan po, hindi ko na po babasahin ito. So, he decided, hindi na daw po, mga kababayan, dahil nga, kangaroo court pala kayo. O, ayan, tingnan nyo po yung court card na yan, tingnan nyo, kasi kangaroo court po, nakakahiya po kayo. Dalhin na lang daw po ninyo sa proper court, Quadcom, ano pong masasabi ninyo? O, mga kababayan, contempt, pag hindi dumating, sabpina, arrest warrant. Diba? Ganyan po. O dalhin nyo daw sa proper forum. Pakita mo, hinahanapan ka, umagri ka tapos nung nasukol ka, bigla kang magsasabi ng truth and fairness, kangaroo court. Wala. Halatang liar ka. Takot ka. Duwag ka. Akala ko ba, haharapin mo lahat ngayong nabilanggo ka na. Wala rin pala. Gumamit ka na ngayon ng tamang forum. Ayun. Ang tamang forum is umaten ka muna doon. Napaghahalata po kayo ng mga minions ng Duterte. Puro lang kayo angas. Wala kayong talas. O I may borrow that to David, di ba? Puro lang kayo talak. Pero pag kayo kinaharap na ng katotohanan, takbuhan na. Para na kayong mga daga. Mga K9 ni Duterte. No? Ano ba yan, Duterte? Hindi mo ba naturuan ng tama yung mga yan? O ang tinuro mo ay ganun na ganun? Pag nasukol na kayo, gumib up ka, mag-surrender ka, pero wag mong sabihin nahuli ka. Ayun, ganon. Sabihin mo, abogado ka, marunong kang mag-twist ng batas. Ganon po. Kita nyo yung mga abogado sa atin? Yan po ang klase ng mga abogado sa ating bansa. Sukol na. Hindi wala kayong tamang ebidensya. Ganon. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.